itatransmit yung impeachment ng 255 na boto. Meron sila nilaglag doon na funding siguro. Yun yung sinasabi ng iba, na ibang congressmen. Naglaglag ng funding, merong kwento ng 200 million infrastructure projects, may 20 million na MOOE, meron pang 150 million na to be paid, to be funded later. So, all in all, ang laking pera niyan na naglag. Ino-compute ko nga 150 billion eh. Kung totoo lahat yon. Now, papasok yan, dinala na doon. Nagkagulo. Nagkaroon ng bato episode. So, hindi basta-basta ano. Nagkapalitan ng leadership. Doon sila nagulat ngayon. That's why, gumagawa sila ng situation. Naguluhin yung Senado para mag-fail ang Cayetano. Imagine kayo mga animal kayo na. Pumasok kayo. You fell into the trap. Naguluhin yung putang inang Senado. Nadagdag kayo. And then pinasok nyo, nagkaroon ng upheaval. Tapos na under control. Kasi daming police. Wala na nga numbers. And then biglang sasabihin si Cayetano, palpak yan na Senate President. Palpak. And then ma-isway ba, maboboto, matanggal sa kanya. Nakasama kayo. Nakasama kayo. And then wala na siya, hindi na siya Senate President. Yung Inday Sara ninyo may impeach. Kaya nga, mag-isip kayo. Huwag yung utak ninyo, hahaluan nyo ng itlog. Bulalot. Masama talaga yung bulalot tsaka itlog na hilaw. Lalo na nagsesebo na, no, yung bulalo. Sama ng lason. Kaya nga, hindi tama. Now, I think na kahit paano na ano yung plano eh. That's why they want to change sa Plaska, they want to suspend him, pero ayaw suspend si Matibag, di ba? Administration, sinasabi ko sa inyo, pagka di nyo tinanggal si Matibag, it shows na what a corrupt government you are, what an abusive, oppressive government you are. Imagine yung ginawa na naman, tapos ngayon, babanatan ng presidente, wala ma NBI. Kitang-kita ng footage. I don't know how you gonna get away with that. Ano? Ang pinakaano diyan, sacrificial lamb si Matibag, tanggalin niyo na. Mag-Poncio Pilato muna kayo. No, hugas kamay kayo, tanggalin niyo yung Matibag na yan. Pagka kayo naman, sa akin, sa pag-ikot ng gulong, I highly recommend na isara natin yung NBI eh. We will survive without that NBI na oppressive na mga ganyan. Yung matitino ng mga NBI, sasama sa bagong NBI ng Pilipino eh. Ng NBI of the Sovereign Filipino People. Baguhin natin yung pangalan, National Bureau of Intimidation na ngayon yan eh. Baguhin na natin and then ayusin natin, i-retrain natin. Walang kwenta yung mga ganyan. Nadadama yung buong ahensya, sirang-sira yung buong ahensya dahil sa isang leader na matigas ang ulo, arrogante. Hindi alam yung ginagawa. Kaya nga, tanggalin nyo na yan. Kasi kami, na-form na yung belief namin na pagka umikot ang gulong, buong NBI, isasara namin. Makinig kayo, ulitin ko. Tanggalin nyo na yung Matibag na yan kasi wag nyo nang depensahan kasi ang sa amin, ang na-form sa isipan namin, sumusunod tong mga tao ng NBI sa kanya. Ibig sabihin, corrupted yung buong agency. Inutil yung buong agency. So bakit tayo nagsusweldo na isang agency na NBI galing sa taxes natin? Ang pinakasolusyon dyan para hindi sumakit ang ulo natin na nag-iisip tayo, tanggalin natin buong NBI, isara natin, palitan natin ng bago na sang-ayon sa utak ng Pilipino, sang-ayon sa konstitusyon natin, sang-ayon sa gusto natin. Kasi tayo nagpapasweldo eh. All institutions are there to serve the people. Ba't tayo ganito na iyak-iyak tayo ngayon? Hindi, isara natin yan. Putang na mga yan. Ngayon, kayo mga nasa NBI na matitino, you better do something. Petisyonin nyo, tanggalin yung pinuno ninyo, o kaya, wag nyo sundin. Sorry sir, illegal yan eh. Ganon eh, panay kayo nga. Justify, panay basa, gusto-gusto nyo rin, o pera-pera kayo, matanggap kayo. Ano yung pinakain sa inyo ng ganyan? Kaya nga kailangan isara na lang kayo o kaya itanggalin kayong lahat. And then pagka may death penalty, yari kayo. Bitay abutin nyo sa amin. Tarantado kayo. At kayong mga nagtotroll kayo, mga animal kayo, damay din kayo. Kuda ka ng kuda, sasabihin nyo, gago kayo.
tatapang ninyo kasi akala ninyo forever yung mga kapangyarihan ng mga amo nyo. Hindi pwedeng forever yan. Malapit na nga paningin ko nga, malapit na Ha? Ito yung nakita ko yung mga taong sa init na ulo, nirendahan pa namin yon. Paano ko sinabi na yun? Sige, bahala na kayo sa buhay nyo. Sige, banatan nyo. O, pagka nakapagbakan, o maglabasan yung armas tayo. Ayoko, pinipigil ko Wala sa panahon, wala sa tamang diskarte. Papatayan tayo, pero pare-pares tayong Pilipino. Dahil lang sa mga putang ng mga amo ninyo, mga gagong magnanakaw. Kukunin ko lang yung gamit namin ratrata na tayo O sige, sinong dyan? Patay ko patay. You die for your belief. Kung doon ka sa gobyerno, doon ka. Kung gusto mo sa bangag, doon ka. Kung doon ka sa magnanakaw, doon kayo. Mga bendalo. At dito kami sa mga matitino, alam niyo kung bakit mananalo tayo? Kasi hindi tayo bayaran. Hindi tayo naniniwala sa ganyan-ganyan. Pakainin ka parang aso tapos bahala ka sa buhay mo. Tayo, pagka wala ng sweldo, tuloy-tuloy tayo. Kasi pinapaniwala natin prinsipyo. Pagka yung mga animal na yan na sumusunod sa mga bangag, sumusunod sa mga magnanakaw, sumusunod sa mga illegal, pagka yan, nasaktan ng konti, o kaya nag-alisan yung amo, wala na, surrender na yan. Because they're not fighting for a principle. We, the sovereign Filipino people, we are fighting for a principle. We are fighting for our future, for our children, for God, country, and family. Doon tayo. Kaya kahit wala mang pera, walang sweldo, nothing. Kahit masugatan, tatayo pa rin at lalaban. That is the character na kailangan natin, hindi bayaran. Putang ina nyo. Dadami nyo yung matitinong Pilipino. Mababambo dahil sa inyo. Anyway, ayoko nang ganun. Kaya kayo mga leader, disiplinahin ninyo yung mga tao ninyo. Identify them, huwag nyo nang pasamahin yung mga yan. Makita ko ulit ng putan, malasing kayo sa akin Nakita ko kayo, may dala akong gamit, puta na, ratrating ko kayo lapitan ko kayo, saksakin ko kayo Tangina nyo. Ayoko nang ganun na aangas-angas na akala mo. Tapos sasabihin nyo panduwag kami? Ha? Kayong mga MUP, sasabihin nyo, duwag? Kayong mga MUP, kita nyo yan. Nasa kangkungan kasi kayo O tingnan nyo sinasabi ng mga tao. O, kayong mga MUP, kayong mga retired, mga wala kayo. Mga duwag kayo. O, kami nandito, matatapang. O, kita nyo sinasabi niyan. Tapos pinagtanggol ko kayo. Nag-golf lang kayo. Kami gutom doon, tapos kayo kumakain ng masarap na pagkain ninyo. Nainis ako kasi mga veterano tayo Veterano tayo, mga iho. Mga kabagang, veterano tayo. Lumaban tayo kahit papano, kahit isang enkwentro ka lang, puta na, yung buhay mo, isinabak mo Kahit nga nanginginig ka nun, nabuhay ka, lumabang ka, dinala ka ng opisyal mo. Nabibigyan pa kayo ng medalya. Yung iba nga dyan, lumalaban, di nabibigyan ng medalya Okay lang Tapos kayo, sasabihin nyo, duwag yung mga MUP. Huwag nyo sasabihin ganun, duwag yung MUP. Kaya ako nagalit Nagalit ako sa mga tao na wala man lang doon, na wala man lang pakialam, pero alam ko, lumaban sila once upon a time in their lives. Kaya ako nagagalit, putang ina mga sitwasyon natin na to. Ano ba to? Pinagtatanggol mo ang bansa mo. Magago naman yung iba. Walang pake. Pinagtatanggol mo tong mga nandoon. Wala rin pake. Ayaw makinig. Pinagtatanggol mo yung mga inaapi. Nasabihan kayo mga MUP, mga gago. Mga duwag. Tapos sasabihin yung mga AFP, mga PNP, mga wala kayong pakinabang. Kaya ako galit na galit